Ginagawa po namin buong Bukawi at po ng daycare center pinupuntahan namin. Kasi yun nga po, kayong mga magulang po ng mga maliliit na po, kayo po ang target talaga ng mga talk po namin sa ngayon. Kasi sa dami ng mga nangyayaring kaso, ang mga nagiging biktima po ay mga edad po ng mga anak po ninyo. So bago po yung pinaka-topic po natin is yung sa 9262. Ilan ang kuya? Dalawa lang po ba sila? Dapat pala magtabi kayo kasi magkakampi kayo. Alam ba kayo, magiging pulutan po kayo ngayon eh. So, yung mga anak po natin, kayo na po ang bahala na magpaliwanag sa kanila kung ano yung pag-uusapan natin. Pagka may mga salita po sila na tinatanong ano yung sinasabi niya, ano yung mami, pagka ganon, kayo na po ang mag-explain po sa kanila, no? Para hindi na po tayo tumagal. Tapos, may mga picture po kami na kukuhanan at may mga video po. Yun po ay nakapost po sa Bukawi Aling Police. So, gusto po ninyo na kukuha ng mga picture ninyo, nandun po lahat. Doon po namin kasi yung mga picture natin. Ay, picture natin tayo. Doon tayo sa panaran. So, yun. Ang ano po kasi, kailangan ng ninyo na malaman kayo magulang yung batas na mapoprotekta po sa inyo bilang mga lalaki. Yung RA 962. Tatanayin ko lang po yung ating mga kids. Ay, hindi tatlo, hindi ka kumikibo, meron ka, andyan ka pala. Hindi, pato yung may bata dyan. Ay, ayaw mo na! Anak niyo yun? Okay, sige. Dapat nakinig yun eh, para alam na eh. Kayo, wala kayong kasama kasawa. Kayo lang. Ay, talagang no choice ka nun, maiiwan po kayo, no? So, yun po, ang RA 9262, yun po kasi yung batas para sa inyong mga nanay at saka po yung anak po ninyo. Ang anak po na covered ng 9262 is 18 years old below. Pero kung yung anak po ninyo ay special po siya, covered pa rin po siya ng 9262. No? Kasi considered yung mga special na may disability, mga ganun, covered po siya ng 9262. So yun na, tatandaan nyo, ang cover ng 9262, kayong nanay at saka yung anak. Hindi po kasama ang asawa. Kasi ang suspect dito is yung ay siya? So yun, sila po kasi ang suspect po doon. O sila po ang gumagawa noon. Kasi sila naman ang partner ninyo. So sa 9262, meron tayong tinatawag na physical, psychological, financial, sexual, at economic. So sa physical, alam natin, yung mga nabubugbog, may nabubugbog po ba dito? Nabubugbog. Ha? Nabubugbog. So nabubugbog lang kayo ng pagmamahal, ganon. Pagka kayo yung asawa ko ng bubugbog. Ha? Sa inyo? O mamaya po, sasagutin natin yung para sa inyong mga kalalakihan. Kasi nga, yung nga yung sabi ko, sa RA 9262 po kasi, nanay at saka yung anak niya. So sa physical, kailangan po pagka binugbog kayo, pinagsakan kayo, pinurot kayo, sinampal kayo, sinabinutan kayo, uminugbog kayo ng asawa ninyo, kailangan po within 24 hours magpa-medical po kayo. Huwag niyo sasabihin na may kakilala kayo doon sa hospital, bibigyan kayo ng medical legal kung kailan niyo gusto. Kasi ang tinitingnan po ng judge dyan is kung kailan po nangyari yung insidente. Pagka ang nangyari, Sabado pa, tapos ngayon ka lang, Tuesday nagpa-medical, kahit meron kang medical legal na ipapakita doon, titingnan kung anong araw kayo sinaktan, yun lang po ang aanong nila, i-honor nila. So pagka nakita nilang nung Sabado pa, dismiss po agad ang kaso po ninyo. Yun po ang tatandaan ninyo. Hindi porke meron kayong medical legal, pwede kayong manalo kung yung 24 hours is nalagpasan na po. No? Kailangan pagkabugbog sa inyo, takbo na kaagad kayo sa hospital. At kailangan po public hospital or sinasabi natin government hospital. Hindi po pwede na private. Bakit? May pwedeng bayaran mo yung private eh. Pwede nga magbugbog ka ng sarili mo. Sabihin mo, binugbog ka yung asawa mo. Pumunta ka ng private. Sabihin mo doon sa doktor, ilagay mo dyan, binugbog ako ng asawa ko ng ganito mo. Hindi kaya naman, tumalong ka sa may bintana. Yun naman, pinagalitan ka lang pala ng asawa mo. Bawal mag-bingo, sabi. Tumalong ka sa bintana, di ba?
Yun po ang dahilan kaya ayaw ko nila sa private. Kasi pwede mo pong bayaran yun para yun ang ilagay nila sa medical legal aid. So kailangan po public within 24 hours. Ngayon, may ibang mga nanay na nagtatanong, bakit yung asawa ko nasampahan ko ng kaso, physical abuse ko siya. Pero ang naging piyansa lang po niya ay 3,000 lang. Dapat ang 9262, 80 to 100,000 plus ang piyansa niya. Pero siya, bakit daw 3,000? Nangyari kasi, hinurot lang siya ng asawa niya, yun yung nagsampa siya ng demanda. Pero nung malapit nang mabutas yung noo, malapit nang humiwala yung daliri sa paa niya, hindi siya nagsampa ng kaso. Ang sinampa lang niya yung kurot, which is slight physical injuries lang. Hindi mo pwedeng sabihin na lagi-lagi kang binubugbog ng asawa mo pero wala kang ipakita sa akin na ebidensya. Kasi sa court, hindi naman ako ang paniniwalain ninyo. Kundi, ang judge ang kailangan natin paniwalain na araw-araw kang binubugbog ng asawa mo. So kayo, ngayon, mahal pa ninyo yung asawa nyo, kahit anong gawin sa inyong tadyak dyan, ay sige pa din kapit. Ngayon, ang gawin po ninyo, pa-medical po kayo. No? Hindi naman obligado na pag nagpa-medical ka ngayon, kukunin mo agad yung result. Hindi po. Pwede mong tandaan yung date kung kailan ka nagpa-medical, saka kukunin kung kailan talagang magsasampa ka ng kaso. Kasi yung iba, saan ko naman itatago yung medical legal ko, baka mahanap, hindi lalo bumubulin ako nun. Pwede naman po sa ospital mo na yun. At saka pag nagpa-medical po kayo, wala pong babayaran. Unless, nasugatan kayo ng mga, ano to, pinakalawang na tako o mga yero, ganun. Kailangan po magpantay-taypan mo kayo. Kaya yun ang babayaran niyo. Kasi yung isasaksak sa inyo, babayaran niyo, kaya bibili kayo na isasaksak ko sa inyo na ganun. So, huwag niyong sabihin na hindi ako magpapamedical kasi wala akong pagtatanungan. Kasi pwede ninyong iwanan doon kung kailan gusto ninyo, tsaka ninyo kuhanin. Halimbawa, 2015 pa kayo binubugbog ng asawa niyo, ngayon 2025, nung nagsalita ako dito, tsaka nung sasampahan, tapos kinuha niyo yung medical niyo, baka kayo nakakapal yun. Kung araw-araw kayong binubugbog. O nakailang counts na yun, baka 100 counts na. O hindi na 100,000 lang ang piyansa nun, baka abutin na lang 1 milyon. Yun po yun. Kaya importante po yung sinasabi namin na pagka binugbog ka, hindi naman para lang magpa-medical, pero pagka naman dumudugo talaga, kailangan mo naman talagang maitakbo sa hospital para matingnan yung sugat po ninyo. Kasi may iba, nabugbog na, dumudugo na, wala, iiyak lang sa sulok. Nag-aantay na, amuin. Diba? Ito naman yun. Dahil mahal na mahal daw. Maantayin pag magbantay ang paa. Diba? Hindi kaya kung kailan kinurot lang, tsaka naman itutuloy. 3,000 lang ang piyansan niya. Saan na kayo? Diba? So yan po yung sa physical. May tanong po ba kayo sa physical abuse? Yun po yun. Yung mga nakikita po na sa labas ng ating katawan na dahil sa pambubugbog o pananakit ng ating partner o kaya mga asawa. Yun po yung physical abuse. Pangalawa, ang psychological. Ano naman po yung psychological na sinasabi? Sino po dito ang laging minumura ng asawa? Oh. Ang bobo mo! Sabihin na, pok-pok! Ano yan? Pwede naman, may mga, ano dyan, mga sinasabi ang maluwag. Meron ba? Laylay! Mataba! Ganun. Oh, yung mga asawa ninyo, no? Pagka sinasabihan kayong lawlaw niya, lawlaw na, pagkatapos ng mga anak, sagot-sagutin ninyo, ano? Baka kasi hindi naman sa inyo ang lawlaw. Baka yung kanya ang lumiit. Bakit yung kanya yung ginagamit? Sagot naman kasi kayo, ano? Kaya kasi ginaganon kayo ng asawa niyo pagka sinasabihan ng mga ganong kabastusan. Kasi tayo, pag nanganak tayo, di ba? Tama po yan, no? Pag bagong panganak, parang bagong ano ulit, ano? Hindi, tama kasi elastic yung atin. Kaya hindi pwede sabihin ng lalaki na lumuwag yung sa atin. Kasi bumabalik yun eh. Kaya tingnan nyo, baka sa inyo po yung lumiit. Ano? Nagagamit sa kung sino-sinong babae. Hindi naman kaya sasabihin, mabaho. Ngayon kasi, tayo, syempre, may mga anak na tayo, inaasikaso na natin yan. Pagka hindi sinabi ni Mister na magbebembangan kayo, hindi naman ka naliligo eh. Spangan tayo, totoo, diba? Sino bang laging bagong ligo sa inyo? May bago na, kasi may anak, may magluluto, magwawalis, maglalaba. Diba? O, wala namang lagi kang bagong ligo. Ano, mga kuya, posible yun.
Kasi mabaho. Siyempre, may maamoy ka dyan pagka hindi mo sinabi. Pero pagka sinabi mo naman, ay maliligo yan. No? Kasi minsan, kinukumpara ang asawa at saka kabit, mabango daw si kabit. Eh siyempre, ang kabit ninyo, pagka sinabi kayong pupunta kayo doon, abay magdadawang talaga yan. Kasi alam niya, pinaglangan kayo. Diba? Oh, wala ka naman pupunta ka sa kabit mo, ang baho-baho niya. Oy, sinong gaganahan doon, di ba? Kasi kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang asawa at saka kabit. Kasi magkaiba yun eh. Kung anakan mo yung kabit mo, tingnan mo. So, susunod na mga araw din, oh, mabaho din. Kaya kailangan mga kuya, pag gusto niyo ng mabangong asawa, sabihan ninyo kung may gagawin kayo, ano. Kung saan parte ang sisibasibin nyo dyan, para daw nila. Wala na kayong problema. Kasi minsan kasi sa mag-asawa, hindi kasi nila nag-uusap. May mga iba nahihiya na magsabi sa asawa. Sa barangay na ngayon. Minsan nga, nagpapanagbibinis kayo, pero uy, lumabas mga dito, magbibihis ako, nakita naman. Ha? Diba? Oo. Kaya lang kasi, yung dahil kong sinasabi, kaya nagkakaroon na hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa kasi Hindi na pupunta sa asikat. busy sa trabaho. O di kaya pag may tinatanong, pagod ka, nagagalit ka sa kanya. O di kaya ikaw, magtatanong ka sa kanya, galit din siya. Kasi nga po, talagang wala kayong time para mag-usap ng talagang kayo talaga, sarili nga. So yun, nauwi sa murahan, o ano-ano sasabihin mo sa asawa mo, na sa ating mga babae, kapag hindi po tayo sanay na namumura, kasi mamurahin tayo, nagkakaroon po tayo ng trauma doon. Nadidepress din tayo, lalo pag sinasabihan tayong pangit, ay nung high school tayo, tsaka college, eh, nag-miss din tayo, diba? Tapos sasabihin tayo, pangit na. O, di parang nagkakaroon talaga ng depression or stress yung sa babae, na minsan, nakakaisip ka tayo ng big deal. Minsan nakatulala na lang tayo. Kung pansinin nyo yung mga kuya, pagkatulala nyo ng asawa nyo, may something na doon, no? Kaya yun yung sinasabi nila na psychologically abuse ang babae kasi kung ano-anong sinasabi ng asawa sa kanya. Minsan sasabihin, walang ibang magkakagusto sa'yo, kundi ako lang. Lahat ng gusto mo, dapat mong gawin. Ganun pa, di ba? Sa pangit mong yan, sa taba mong yan, wala na. Ako na lang ang nagtsatsaga sa'yo. Eh yun naman ang papaniwalaan mo. Pati lumabas na kasama yung barkada, hindi mo na magawa. Kasi nga, ay baka ang pangit ko, baka pag-usapan lang ako doon. Ganun. So yun, nakaka-apekto po talaga yun. Ang sa psychological evaluation, medyo po matrabaho po siya. Kasi pagka public hospital po namin kayo ni-refer, ano yun, naabutin po ng 4 to 6 months. Once a month lang naman po yun. At mandaluyong lang po ang meron tayo. Wala po tayong libre sa Bukawi. Kung gagamitin po ninyo na magkaso. Pero kung hindi naman ninyo gagamitin nyo na magkaso, gagamitin lang ninyo para sa sarili nyo. Kasi tulad ng kapapanganak, may postpartum. Iniisip mo, bigtiin na lang yung baby mo. Di kaya itapon na lang yung baby mo. Kasi nga, may postpartum ka eh. O kaya nadidepress ka. Ano, kung ano-ano iniisip mo, parang nang may something, di ba? So, kung kailangan nyo ng tulong ng psychiatrist, pwede namin kayo i-refer dito sa may Johnny Hospital. Kaya lang, yun nga po, hindi po siya tumatayo sa court. Kung gusto lang ninyo para sa mental health po ninyo, yun po, pwede namin po kayo i-refer dito. Para at least ano yung isip ninyo. Kasi minsan nga kung araw-araw, mura, hapunan, tanghalian, pakilinan, eh yun pa din puro mura, nagkakaroon po kayo ng anxiety kaya depression. Talaga. So yun ang kailangan po ninyo. Huwag nyo isipin na pagka pinadala kayo dun eh, baliw. Hindi po. Kailangan lang po talaga yun. Napansin nyo nung nag-pandemic, lahat ng bata nasa loob ng bahay. Yung mga, ng mga bata ngayon parang hindi siya normal. Isang mo lang sa salita sa kanila at hindi nila nagustuhan, lalayas na. Hindi kayo may naglalaslas na. So yun yung mga bata na kailangan po talaga na pumunta ng psychiatrist para maibsan or kahit man lang magkaroon ng intervention sa nangyayari po sa kanila. Kasi hindi nila naiintindihan eh, nakakulong lang sila, cellphone, TV, kung ano lang nakikita. Bakit hindi kami makalabas? Eh kayo hindi nila ma-explain bakit hindi sila makalabas. So nagkakaroon po ng sa pag-iisip po ng bata, nakaka-apekto. Kasi hindi nila nagawa yung normal na natin na ginagawa noon na naglalaro-laro. So yun din yun. Parehas lang po sa atin na laging namumura o kaya nasasabihan ng masasakit na salita. So sa psychological, wala pong oras na hinahabol. Kung kailan, kaya lang as much as possible, kung yung trauma mo or yung ginagawa sa'yo is
ngayong taon nangyayari, dapat ngayong taon makapagpa-psychological ka. Kasi baka aantayin mo pa next year. Eh, iba na yun, no? Kasi mayroong iba na mag-feed naman sa'yo. Hindi naman yung asawa mo lang ang nagpura sa'yo, nagkaroon ka ulit ng ibang partner. Eh, syempre, matatabunan itong nauna. So, dapat yun. As much as possible, kung kaya, kung kailang taon nangyari yung ganun na lagi kayo pinimura ng karelasyon ninyo, doon po kayo magpa-psychological. Huwag nyo lang antayin na lumala, na tatalo na kayo dun sa ilog, no? Magpatulong na tayo. Hindi na po nakakahiya na magpunta ng psychiatrist po. So, yun po sa psychological. May tanong po ba kayo? Wala. Ang psychological din pala, yun ang pinakamabisang ebidensya. Bakit po? Tulad nga ng sinabi ko, ang physical kasi, pwedeng gawa-gawa mo lang. Tumalon ka lang dyan, magpasampal ka lang sa kaibigan mo, para may makita na sugat o kaya masasayo. Pero sa psychological kasi, sa mental health na po kasi natin yan. Hindi pwedeng sabihin mo na magbabaliw-baliwan ka para mag-positive yung result ng evaluation mo. Hindi po. Makikita po nila yun. Kaya kahit abogado ng kalaban mo, hindi po pwedeng sabihin na gawa-gawa mo lang yung psychological or result ng psychological evaluation mo. Kaya yung ibang kaso namin, pagka 9262, na-dismiss yung physical niya, o kaya yung sexual man niya, pero yung psychological niya, yun pa din ang tumayo para ma-convict yung partner niya o kaya yung asawa niya. So, yun, ganun po ka-importante yung psychological evaluation natin. So, yun po yun. O, pangatlo, sino po ang hindi sinusustentuhan dito ng asawa? O, tatay ng mga anak. Pagka ang anak po natin ay hindi na sustentuhan, tapos nagpunta na po tayo ng barangay, nagkaharap na po kayo ng lalaki doon, at hindi man kayo nagkasundo, o di kaya nagkaroon kayo ng kasunduan pero hindi tinupad ni lalaki. Ngayon po, ang gagawin po ninyo, pwede na po kayong dumiretso ng family court sa Malolo. Kasi pag sa PNP po, kailangan po kasi 6 months na hindi po nagsustento yung asawa ninyo bago po ninyo siya mapailan. Pero ang dami po namin hinihinging mga ebidensya na kailangan. No? Kaya pinapadireksyon na po namin siya ng family court. Kasi minsan, ang lalaki, pag ganito, nag-discuss, alam nila na dapat dire-diretsyon 6 months bago makasuhan. Gagawin ng lalaki. After 3 months, magbibigay. Eh, kailangan mo, tinanggap mo. O, di po ito lang 6 months, magbibilang ka ulit ng ibang buwan. Eh, magaling nga. O, di gagawin niya 3 months, kada 4 months, kada 5 months, magbibigay para maputol yung 6 months. So, mas maganda, diretso na po kayo ng court, dala po ninyo yung letter sa barangay, na nagkausap kayo, hindi nagkasundo, ganun, o di kaya hindi tinupad, tapos dala ninyo yung birth certificate ng anak niyo. Ngayon, sa birth certificate, dapat po, kung sino yung nirereklamo nyo is si Juan. Dapat po, si Juan ang nakalagay doon, hindi si Pedro. No? Hindi naman pwede yun. Na ang nakalagay sa birth certificate, si Juan, tapos si Pedro ang nirereklamo mo. Hindi po pwede yun. Tsaka, kung may mga anak man kayo kakilala na buntis, nag-away sila, yung anak, hindi pina-acknowledge dun sa lalaki. Paano nga makakahingi ng sustento nun? Kung hindi naman nakalagay sa birth certificate, kailangan pang magpa-DNA po kayo. Kaya yung iba, nagpupunta pa ang tulpo. Pumunta ang tulpo, pati pa kaming barangay at saka pulis, dinamay niya. Imbis nang irereklamo lang niya, asawa niya. Hindi na lang niya yung direksyon na, sir, pumunta po ako dito para magpatulong sa DNA kasi hindi po ako matutulungan kasi wala man ako may pakitang proof na siya ang tatay ng anak ko. Ganun dapat ang sabihin, hindi yung walang ginawa ang pulis, walang ginawa ang barangay. Eh, paano ka namin matutulungan? Hindi mo maituro kung sinong tatay mo, anak mo, anong ebidensya mo na siya ang tatay, gano'n. So, dapat talaga, nandun. Pagka wala po, kailangan po ninyong yun po yun. No? Kaya, pagka tayo ibuntis, sa tingin nyo, walang ibibigay din naman yung lalaki, malay, pinanalo ng loto. Paano ka pa makakahingi doon? Hindi naman pina-acknowledge yung anak nyo. So, kung gusto niya, ipa-acknowledge. Acknowledge niya yung anak nyo. Kaya lang, problema, baka naman, pagka-escalation talaga, hindi po pwede. Kasi pwedeng gamitin na ebidensya po yung anak po ninyo. Ganun po ha. Dalawa ba buntis dito? Dalawa buntis? So, yun po. Naintindihan po natin yung sa financial. Kasi pagka-enrollment po talaga, marami pumupunta sa akin regarding sa sustento ng anak. So, yun po, pinapadiretso na po namin ng Malolos. So, Malolos na po ang
nagsasabina sa asawa ninyo. Para doon na kayo mag-usap sa court. Pagka hindi po tumupad sa sabina, agad-agad po ang binibigay po doon ay warrant of arrest na. Pagka sinakahan nilang kaso. Ngayon, sa sexual naman. Bakit sa mag-asawa, meron pong asawang babae na nagkakaso ng sexual sa kanilang mga asawa? Ano pong dahilan? Pinipilit, pero ayaw. Ano pa? Pinagbigyan mo na, binuka ka mo na, pero sa iba naman, nilagay yun na butas, di ba? May mga lalaki na dahil sa pinapanood, o sodomy. O di kaya naman, ay yung mga kuya, nagpapasubo kayo ng ambako. Di ba? Dahil sa napapanood nyo din yan, akala ko nasasarapan sila. Pagka ganon, na ayaw ninyo dahil sa mabaso, pwede naman kasi yung sabihin na hugasan nila. No, napaligo sila. Kasi minsan, yun nga, ayaw siya ko na isubo eh. Ano ako eh, di ba nahugasan? Sabihin mo, ano po, gusto muna, di ba? Tayo nga sinasabihan na baho, di ba? Kung sila din, maghugas din, hindi yung puro ano lang din, di ba? Gusto ba mapahimod? Eh, tarantano, hugas na pinakano. Sabihin nyo kasi, hindi yung tanggi ng tanggi na ayaw kasi hindi nila alam dahilan ba't tumatanggi kayo. Tsaka yung ano nga po, di ba nga, pinipilit mo, tapos minsan sasabihin ng lalaki, ano, magkakaso ka sa akin na pinilit kita, na sexually abuse kita, ay nakalima ang lalaki, tsaka 20 na yung anak natin, walang makikita dyan kasi lawlaw na yun sa'yo. Ano naman, di ba? Pero, pag ang babae, ilan man ang anak, ilan man ang naging lalaki niyan, yung ari po ng babae, kapag pinilit po yan at hindi basa at pinilit mong pasukan, magkakaroon po yan ng gasgas. Yun po yung tinitingnan ng mga doktor na tinatawag po nilang laceration. Tama, di ba? Pagka ayaw natin, di magbabasa yan. Kaya sa mga rape victims namin, sasabihin niya nagkakasa siya, pero wala namang laceration, ibig sabihin, hindi gusto niya. Nagbasa eh. Ano nangyari, di ba? Unless naman, nilagyan ng lubricant na sobrang dami. Tama? Pasok po kayo. Makakaabot pa po kayo. So yan po yun. Hindi pwedeng sabihin na dahil marami kang anak hindi nakikita kung sexually abuse ka o kaya ginahasa mo. Kasi may ibang mga asawa na sasabihin hindi makikita yan kasi nag-anak na yan eh. Maraming lalaking dumaan sa buhay niyan eh. Hindi na makikita yan. Makikita ko. Kaya yung sasabihin ninyo matagal naman na kayong tumigil sa mga ginagawa ninyo, mga ganun. Lahat po kasi na magiging karanasan, tinitingnan ko kasi kung may electric fan. Kasi yung mga maraming mga karanasan na o maraming dumaan sa kanila, makikita ninyo yung electric fan, ano, yung buhit niya. Ganun po ang makikita po sa anuhan ng hymen po ninyo. Kaya hindi po ninyo maitatanggi kung nakailang lalaki na po kayo. Unless talagang sobrang liit na parang pusko. Eh talagang walang kahit kudlit na ano yun. Kaya hindi mo po may tatanggi rin sa doktor kung nakailan kang anak. Kasi iba po yung punit ng yun lang ang pumapasok at saka yung nilalabasan. Magkaiba po yung punit mo. Kaya yun na yung sinasabi namin na pagka sinabi mong hinahasa ka, dapat may makita. Kasi pagka wala pong nakita doon, ibig sabihin, ginusto mo din po yung nangyari. May tanong po ba sa sexual abuse? Wala naman po. Mga kuya, wag ipilit pag ayaw. Dapat basa muna para walang ebidensya. Saka pagka kayo, pinilit nila, gusto talaga nila, ibigay nyo. Pagka hindi talaga tumayo, meron namang daliri. Huwag daliri sa paa, may tila din. Gamitin nyo lahat yan. Kasi, pag hindi nyo pinagbigyan ng mga asawa, isipin na naman kayo kabit kayo. Na doon kayo pumuputok, kaya hindi man lang tumatayo. Diba? Iba na naman, no? Diba? Wala kayong gusto tanong. Kawawa. Pero yun po yung sa 9262 po na. Ngayon, ang halimbawa po, kapag kayong anak po ninyo, kayo pong mga nanay mismo ang umaabuso. Pinatansyakan ninyo, pinapaso ng sigarilyo, ano pa, binibigti ng cord, cover po kayo ng 9262. Hindi po. Magiging 7610 lang po siya. Kasi ang 9262, protection po ninyong mga nanay at saka ng mga anak ninyo laban sa partner ninyo or sa asawa ninyo.
Pero pag kayong mga nanay mismo ang nananakit sa mga anak ninyo, sa 7610 lang po siya papasok. Child abuse na po yun. Yun po yun. Pag si kuya naman, ang lagi ninyong binubugbog at may mga sugat, papasok po siya ng slight or kaya sa serious physical injuries naman po. Ang piyansa nun is 3,000. Pero pag ikaw, dahil sinapagsapak ka, nagkasugat ka, tapos pinitik mo sa ilong, dumugo yung ilong niya, 80,000 o kaya 100,000 kung paulit-ulit mo namang ginagantihan. Kasi minsan yung mga lalaki, ay magpabugbog muna ako, sige, sampal dito, sampal doon, magpagulong-gulong siya, o ano, tapos ka na, sasabihin sa asawa, tapos siya naman, sumapa ka. O tapos sasabihin sa akin, siya na una, tingnan niyo ako, ang dami-dami kong ganito, tapos yung asawa, hindi, siya kasi gaganon yung asawa. Mas, ano po yung ano na, panalo pa rin tayo. Kaya na huwag naman ninyong i-provoke yung mga asawa ninyo na mababait. Kasi may kakilala po ako na yung asawang babae, talagang binubukusan ng kumukulong tubig, umantika yung asawa. Sobra naman. Hindi ko alam kung anong nakain din ng lalaki, abay kahit binubuhusan, nakatayo lang na ganyan. Siguro dahil talagang mahal na mahal yung babae, kaya naman po talaga pwede yun. Siya ang nagpo-provide lahat-lahat, pero pagka ginabi, 1 minuto lang ang late na uwi, ay talagang mag-apply ka talaga ng mantikang ibubuho sa'yo. Kumukulong ka talaga, pati tubig. Kaya yun, pinasok namin din para sa psychological evaluation niya kasi medyo iba na po yung epekto dun sa lalaki. So yun po ha, wala na pong tanong doon, naintindihan na po ninyo ang sexual abuse natin. Economic po. Ang economic naman, papasok po pagka kayo ay may mga negosyo. O di kaya may mga alagang hayop na binenta niya lahat ng kambing, ni piso hindi ka binigyan. Diba? May apartment kayo, kinolekta yung ano ng apartment, hindi ka din binigyan. Dapat happy po kayo. Dapat may ibigay din po sa inyo. Kasi kasama kayo, ay halimbawa apartment, kayo ang naglilinis. Kayo ang nagpo-post na, may available apartment dito. Parang tulungan kayo bilang mag-asawa. Kaya kahit hindi kayo kasal o kaya kasal man kayo, pero dalawa kayong nagpapalago ng negosyo na yun o yung nagbabantay dun sa apartment o sa mga alagang hayop, dapat happy din po kayo. Hindi po pwede na sabihin ni lalaki na sa kanya lang yun. Kahit pa sa kanya galing yung puhunan, syempre, tumutulong ka. Tayo nga, pagka may pinagwalis tayo dyan, bibigyan natin, di ba? Kasi inutusan natin tumulong sa akin, ito pa kayong asawa. Diba? Minsan kasi iniisip na, asawa naman kita pinapalamon naman kita Sa tingin nyo ba, mga lalaki, nakakapagtrabaho ba kayo ng maayos? Kung wala kayong asawa sa bahay, nagbabantay ng anak, naglalaba ng damit nyo, naghuhugas ng mga dapat hugasin, o nagpa-plancha ng mga damit ninyo at nagluluto ng mga kakainin nyo, tapos may libre pa kayong bimbang sa gabi. Diba? Isipin naman nila yon, hindi dahil nasa bahay lang ang asawa, ganun-ganun lang ang asawa. Tsaka yun na yung sinasabi ko sa inyo, uulitin ko ulit, pagka sa mag-asawa kasi kailangan po ninyo mag-usap. At saka talagang, tama yun, magtutulungan talaga yan. Pero dapat hindi po mawawala yung communication po ninyo. Kasi minsan, hindi kayo nag-uusap, hindi na ninyo alam kung anong gusto nung isa. Tama, di ba? Sa ano naman, pinagbibigyan mo naman, wala namang problema Kaya lang, sa mga babae kasi, minsan kahit hindi nasasarapan, hindi sinasabi. Baka may nakatatlong anak dito, pero hindi pa naranasang masarap. Kasi hindi nyo sinasabi pagka itong mga lalaking to, kung nagpaputok, wala na, tulog na. Hindi mo iniintindi na, nilabasan ka ba? Okay ka ba? Matatanong ba ninyo yung kuya? Hindi totoo talaga, di ba? Hindi mo tatanungin ng lalaki yun Diba? Kasi nagkakahiyaan kaya lang sa isang, kasi sa isang relasyon dapat alam din ninyo kung kailan kayo lalabasan at kailan nasisiyahan yung asawa niyo. Dapat alam po nila yun. Dapat nga kasama yun sa mga pinag-aanuhan nyo. Pagka nag-aano ba kayo ng bago kayo kasal, may mga ganon. Sa mga hindi pa kasal, naiintindihan natin yun Kaya lang yung sa magpapakasal, dapat kasi alam natin yun. Kasi may naghihiwalay sa ganon Kaya si babae naghahanap ng iba kasi nagagawa siyang palabasin niya itong lalaking to. Pero yung asawa niya, hindi. Puro good lang. Tapos na. Wala na. Diba? Hindi, meron talaga. Kasi may napupunta sa akin. Ba't mo pinagpalit yung asawa mo? Hindi niya ako magawang palabasin Kasi nahihiya. Hindi niya nasabi na, hindi pa ako nakakalabas. Hindi naman si babae para masabi na masaya siya sa relasyon nila o
para masiyahan yung asawa nila, uhol ng uhol kahit hindi man nasasarapan. Totoo. Kaya dapat pag-usapan po ninyo yun. Tama ba? Oo, wag, gaganon. Hindi kasi, may iba kasi na walang pakialam. Basta nagpaputok na, okay na. Eh kayong mga lalaki na una kayo nagpapaputok kaysa sa mga babae. Lalo pagka wala sa mudyan, pero gusto nila pagbigyan kayo kasi magagalit kayo pagka hindi kayo pinapasok. So dapat pagka alam ninyo na ano yung babae hindi nasiyahan, may tanongin ninyo kahit na nakapagpaano kayo dyan, eh siya munang paunahin mo. Ano, tapos ka na ba? Gaganon mo pa, ano? Diba? Pero hindi, gusto ko kasi yun, minsan ganon, kaya magkaroon ng pangangabitin. Diba? Kasi hindi nasisiyahan. Pero hindi mo kasi magiging rason yun eh. Kung kayong mag-asawa mismo is nag-uus. Kung nalalaman niya na, ay, kulang pala ako dyan. Kasi meron akong kliyente, gano'n nga. Ang gusto ng babae, gabi, araw, meron. Kaya ibig sabihin, sa umaga, bago sila maghiwalay, meron. Tapos sa gabi, bago matulog, dapat meron. Kaya lang si lalaki, ay, asan yung naglalaro dito? Wala. Ganon! Nakikigil siyang ganon, pero sa kanya, hindi daw nang gigigil. Nung pumunta sa akin sa opisina, doon, nalaman na yung pala ang gusto ng asawa. Iyan, puro sa cellphone nang gigigil sa akin, hindi nang gigigil sa akin. Minsan sa isang linggo, hindi pa niya ako magalaw. Lilipas pa yung isang buwan bago niya ako galawin. Ano ng babae? O, eh, di nung nag-usap sila, sasabihin nila lalaki, ganun pala yung gusto mo, hindi ka kasi nagsasabi. O, di na nag-usap sila, di okay na, i-try daw nila. O, pagkalipas ng isang buwan, bumalik sa akin, anong sasabihin? Mami, nang ka po. Bakit? Buntis na ako. Diba? Kasi nga, hindi sila nag-uusap. Kaya kayo, mag-usap kayo, anong problema nyo. Lalo pag kayong babae, ganun nang ganun, o di kaya, gaganon nyo yung mga ano doon at umaano na, baka mamaya, may gusto yan, o di kaya may iniisip na ayaw sabihin sa inyo, kaya pwede din kayo, mga kuya, mag-initiate kayo. Anong problema ba? Bakit ba nagdadabog ka dyan? Anong meron? Kaya totoo yung biro ninyo na yung babae, nakangiti, habang nagluluto kasi napagbigyan. Pero napagbigyan, kailangan din kasi niyang labasan kasi. Diba? O masarapan dun sa ginagawa ninyo, parang ganun yung ngiti niya. Pero kung kahit man nakailang kayo tatlo, o puro naman ikaw, o anong gagawin ng babae? Napuyat lang, napagod lang. Diba? Ang sakit, lalo na pagka tumatanda po tayo. Diba? Pagka sila kasi mga bata pa itong mga to, mag-alang pa kayo mga pagkamatanda kasi yan, yung mga ganyan, lalo pagka matagal na kayo mag-asawa, imbis na nakaka-4 kayo, nakaka-5 kayo sa isang gabi, pagkamatanda, siya nagsabi isa na lang, pero dapat sulit. Diba? Dapat sulitin kasi masakit sa likod. Masakit sa likod, kakabikaan ka, pero sila lang nasisilahan. Sa kanila kasi mga bata kayo. Malalakas kayo eh. Diba? Malalakas ka sila eh, pero pag yung medyo matanda-tanda na. Ha? Eh, syempre mga bata kayo, alam yung position eh, yung mga matatanda, yung mga position. So, ayun po nag-guess na po natin yung ano? May position kasi na, diyan, lagi natin nakakahaya lang. Ngayon naman, may patuwan. Diba? Meron naman nakatagilid. May butterfly pa. May counter pa. Pero hindi naman dahil sa experiment ninyo sa likod bahay, yun pala, nakikita kayo experiment po muna ninyo sa loob ng sa loob ng bahay. Kapag gumagawa po kayo nun, huwag po kayo mag-video ha. Kahit sabihin pa ninyo na para sa inyo yan, papanoorin ninyo, huwag po. Pag nawala yung cellphone nyo na yan, sigurado magkakami-scandal. Magkaapo-apo kayo, forever na yan. Diba? Kasi kung makikita nyo mga may scandal, kahit mayayaman ang hanggang ngayon nasa social media, hindi mo talaga mabubura yan. Kaya mahirap na. O yung mga hindi alam ang posisyon, mamaya magano na lang kayo doon. Magtanungan na lang kayo. Para magturuan naman.
Lalo kung mahal mo pa, o di kaya iniisip mo sino magpapakain sa anak mo, hindi mo kayang hiwalayan, madaming mga consequences po kasi. Hindi lang po kayo ang nagdidesisyon. So ngayon po, ang sabi nila, ang 9262 hindi po pwedeng pag-usapan sa barangay, diretsyo na sa amin, kasi magkakaso na po agad si babae. Kaya lang minsan, syempre, pinipili po tayo, ayaw masira ang pamilya, o gusto pang subukan pa ulit, kahit na paulit-ulit kang sinasaktan ng asawa mo at niloloko, ang ginagawa natin, nagkakaroon na po ng kasulatan sa barangay. Ngayon po, ang ginawa natin, kasi napapansin nga po ni Nadia, ay nagawin paulit yung mga kaso ninyo, ang ginagawa na po, once na lang po kayo mag-blatter ng kasunduan nyo, pagka hindi po kayo nagkasunod, nag-away na naman po kayo, pino-forward na po kayo sa amin. Pag nasa amin na po kayo, obligado po kaso po ang gagawin natin, hindi po kayo pag-uusapin. Lalo kung putok na yung mga noo ninyo o kaya yung mga mata ninyo yung nakapikit na. Hindi na po pwede. Ha? Ano po yung dampot agad? Dampot agad? Pwede po ito pinugbog ka ngayon, madampot mo agad kung dugo-dugo na yung mga nguso nyo. Sinapagdaan ng barangay. Dahil anong gusto ka sa akin? Bakit daw po? Saan police station po ba? Sa atin? Anong taon po yun? 2 years ago, 2023, sino po kayo nakausap? Anong oras po nangyari yung incident? Alauna. Tapos kailan siya nagpunta ng station? Hindi po oras. Yung oras nila yun? Alauna? Hindi napunta ng barangay para pamilya ng barangay? Ganito ha, kaya nangyayari yung mga ganyan. Kasi pag sa barangay ninyo nangyari, at natatapos ng puno, pagbubugbog sa inyo at nakatakbo kayo, barangay po ang una ninyong pupuntahan kasi sila po ang dadampot dun sa asawa niyo. Hindi po tatakbo kayo ng police station. No, ang pinakamalapit po barangay. Bakit? Yung oras po tumatakbo. Yun po yung ano ninyo, barangay po ang kukuha nun. Kasi kami, wala kaming personal knowledge na talagang binugbog yung ano. Ang barangay kasi nasasakupan, alam nila kung talagang itong lalaki isang binugbog at talagang inaano niya yung asawa niya. So kukunin po ng barangay yun, tapos idadalhin po sa akin. Kasi minsan nga po yun, sinasabi ko sa inyo, totoo bang binugbog yan? O kaya nagpatihulog lang dun sa sasakyan, tapos tumuretso ng Santa Maria. Yun po yun. Kaya dapat, sa barangay pa lang, kung hindi inano ng barangay, pinuntahan nila, wala na yung lalaki, basta naisulat doon na, pinuntahan nila yung asawa, wala na yun sa bahay. Kaya, dinuretso na namin ng Santa Maria at dinala ng police station, magiging regular filing naman po. Pero yung diretsong dampot, agad-agad tawagin mo agad ang barangay. Pagka ang barangay naman nakita may baril o kaya kutsilyo yung tao at talagang nag-aamot siya, tatawag naman niya ng police for assistance, pero at least andun yung barangay. Kasi sila po ang nakakakilala lang sa tao. Kasi kung pupunta ka pa ng police station bago ka mag-ano sa barangay, ay doon na din yung lalaki. So parang sa school din po, pag sa school nangyari na binugbog yung anak po ninyo, kailangan po namin ng initial report ng school bago po kami umaksyon. Yun po yung kasunduan ng DepEd at saka sa police po. Hindi po kami pwedeng agad-agad na kami agad kung wala pang report yung guidance. Pagka sa loob ng school nangyari yung gulo, na-involve po yung anak niyo. Kasi minsan nabugbog yung anak ko doon, diretso na agad sa amin. Hindi po, kailangan namin ng report ng school. Ganun po ha. Na-gets po natin, pagka kayo pinugbog, agad barangay agad ang ano po ninyo. Pagka nasabihan ninyo yung barangay, na-i-blocker lang, tapos hindi naman nagpunta sa inyo, ayun, kunin nyo yung or picture niyo yung blocker, diretso na kayo sa police station. Kasi pagdating naman ng police station, itatawag namin sa barangay, dadalhin yung tao, dadalhin yung sa amin. Ganun yun. O di kaya minsan kasi may sinasabi, tanod yung tsuhin, tatay niya, konsihal, kaya ayaw sa barangay. Pero hindi po yun pwede. Kasi sa ngayon, yung mga bawsi natin, konsihal man yan, dahil naman yung kakilala ng taong nanakit sa inyo, iba-blatter at iba-blatter ko ni bawsi. Kasi pag hindi nila ginawa, matatalakan po yan mga yan sa kapit. Kaya huwag na po kayong mag-ano na ay kakilala ng ganito. Lahat po ng kaso ng mga bawsi is, ano po yan, confidential. Hindi po namin pwedeng ilabas.
Kasi once na nailabas namin, o sino may hawak na bawsi doon, pwede po ninyong kasuhan mo sa privacy act po natin na batas ngayon, hindi po pwede yung kaso namin ilalabas namin. Kaya yung mag-blatter, kung hindi naman kayo nag-blatter, hindi po pwede na kayo ang kumuha doon. Kailangan po kung sino ang naka-blatter doon at siya ang pumirma doon, siya po ang kukuha po sa kanila. Kahit pa abogado ninyo ang kukuha sa kanila, hindi ko po pinapabigay yan. No. Kailangan po kung sino yung taong nagpa-blatter, siya lang ang makakakuha doon. Ano pa po? Baka may tanong pa po kayo. Yes po. Ano po yung kunwari, di ba pinagkita ko ng malol? Oo. Kasi meron 2 kids sa una, tapos may asawa na siya ng bago. Tapos, may anak na sila. Kunwari ko ang sahod niya ay sa kanilang 14,000 yun yan. Kano naman po kaya yung pwede? Kasal sila ng una. Yun yung magkakasa. Oo. Kasal sila ng una. Magkano lang ba binibigay ng sustento doon sa una? Kasi po, ang usapan talaga 3K, 15K, dalawang bata. Hindi po nakakapunta. Sa sila lang inaabot po. Swerte nga nyo sa may 3,000, dalawang bata. Ang dapat 5,000, dalawang bata. Dapat 10,000 bagay niya. Paano po yung tumong sahod na daw po kasi 14. Tapos yung isa sa sumunod na anak niya, nagalo siya sa kabit niya? sa kabit niya. Kinakasuhan ng asawa na. Hindi ko po rin nasusunod. Ay, hindi mo kinasuhan? Bakit? Kasi na lang po sana yung ginaan. Inaano? Mas kumaga. Anong sabi mo ba ng abogado na ba? Ang sabi po kasi sa akin, dumiretso daw po ako ng may kawayan. Ngayon po, kung mag-business tayo, sabi niyo po pwede sa Matalos. Ang bukawe, parang ang nakakasahod kasi na PAW is yung family court is may kawayan. So may kawayan, mag-ano ka doon sa family court doon, dalhin mo lang yung birth certificate. So ibig sabihin, yung 3,000 na binibigay niya sa yung monthly, so hindi ninyo usapan sa court yun? Hindi, usapan lang po namin dahil kasi yung mga po na Hindi. Pagka ganyan kasi, kailangan meron kayong kasulatan. Kung hindi man kayo dumaan sa court o sa barangay, kailangan kahit sulat kamay ninyo, panutaryo ninyo. Pagka ganyan hindi siya sumunod, pwede mo nang i-direction yun ang magiging evidence. Akala ko pinatawag kayo ng fiscal tapos 3,000, hindi pumayag. Ikaw pala pumayag. Swerte naman niya. Pero po, ako po hindi nagbigay since kaya ko naman ng bansa po. Ngayon lang po ko lumalit sa Kailangan kahit sabihin mo, kahit maligaw man lang. Para yung sa kanila. 14,000. Kaya ano mo sa court? Kaya ano mo sa court? May ebidensya ka ba na 14,000 ang sinasabot niya? Yun lang po yung sinabi ko. Sinabi niya. Kasi saan siya nagtatrabaho? Hindi po, mailang po sila eh, pati po yung bahay nila Ayaw din. Kasi pagka ganyan po kasi at titingnan yung kung magkano yung sa payslip niya, dapat mag-present kasi siya ng payslip. Kaya lang, yung iba, ang iba kasi ginagalingan nila. Ang gagawin niyan, pagka alam niya na nagpunta ka doon, maglo-loan siya. Magkano na lang matitira sa payslip niya, baka 5,000 lang. Hindi hingin, 3,000 lang sa'yo. Diba? Kaya kung alam mo kung saan nagtatrabaho, pwede ka kasi kasulat sa abogado kung pwede maano yung sa payslip niya para makikita talaga kung magkano yung sa Pwede ako doon na rin po sa kampan. Tsaka kung ano yan, kung sa mga bago, yung mga sumasakay ng di ba may mga yan, may mamig na kaltas yan eh. Kung umanak sa kung ang nakabuntis sa inyo, hindi kayo sinustantuhan, pulis, sundalo, sasabihin niya, pwede na po kayo dumiretso sa finance namin, no? Tapos, matik na po, bibigyan na po kayo ng ATM, mula dun sa sahod na pag nagsahod si pulis o kaya si sundalo, matik na po doon na nalalagay sa ATM. Finance, saan po naka-duty? Kung dito sa Bulacan, pwede kayo sa provincial office sa Malolos. Kung hindi sa Bulacan at sa Pampanga o saan man, ay malapit kayo sa regional office namin, pwede kayo sa mismong company. Pagka pulis o para matik na yung kaltas, para wala nang kasama. Pagka legal nila na-asawa kayo, huwag na kayo magpaanal o ano pa mang gagawin kung alam niyo may trabaho na. Kasi pag namatay yan, sa inyo lahat mapupunta, wala mapupunta sa pamilya. Kaya dapat ang gawin nyo, pahabain nyo yung buhay nyo, hayaan nyo siya magkasakit sa kakabisyon niya. Pero sa inyo, dapat mas mabuhay kayo ng mas mahaba kaysa dun sa lalaki. Para pagka na siya, nandito yung pera mo, gaganin mo pa. Walang magagawa yung kabila.
lang yun. Sino pa po may tanong? Libre ang magtanong. Kasi pag bukas may bayad na. So yan po ha, sana pupunta na tayo sa talagang pambata para po sa mga anak po ninyo, no? Kaya ang target po namin is sa inyo po na mga daycare. Kasi yung mga ganyang edad, pwede pa natin po silang turuan. Pagka nag-high school na yan, ay baka sagot-sagutin na lang tayo kasi may sarili na. So ngayon ang pinakauna po, pagka hinuhugasan po ninyo yung mga anak ninyo yan, sino po ang gumagawa? Nanay lahat. Yun ang dapat. No? Huwag niyong sanayin na yung anak niyo, mapalalaki na yan o mapababae, ang gagawa ng paghuhugas sa kanila, lalo na sa private part nila, is lalaki. Kahit tito, kahit kuya, kahit tatay. Pasensya na kayo mga tatay ha. Kailangan po yun. Kasi pagka ang anak mo nasanay na kahit mga lalaki, hinahawakan yung private part nila. Tapos isang araw, tinawag siya ng kapitbahay. Nene, halika dito. Opo ka. Tapos ginaganon yung kwet ng anak niyo. Sabi ng bata, ginaganon. Lagi ba? Hinahawakan ito ni Papa? Hinahawakan ito ng lolo mo, di ba? Tsaka yung kuya mo. Sa tingin mo ba yung anak mo, pag uwi sa'yo, sasabihin niya na, si tito doon, hinawakan yung kwet ko. Sasabihin kaya niya? Hindi, kasi ang sinabi niya, di ba, hinahawakan ni Papa mo to, ni kuya mo, ni lolo ko. Hindi po siya magsusunod. Pero, kung sinanay mo yung anak mo na ikaw ang naghuhugas at habang hinuhugasan mo, sasabihin mo, anak, ikaw lang at ako lang ang pwedeng humawak nito. Kahit na lalaki yan. Ay may mga tomboy din na ano, di ba? Kahit lalaki, nilalaro yung putotoy ng bata. O di pag nilaro ng kapitbahay niyo yung putotoy niya, sabihin niya, Mami, di ba sabi mo malang maglalaro dyan? Eh bakit si tita doon, yung tomboy, nilalaro yung putotoy ko? Ay, nagsumbong na sa inyo. Kasi nga, sinabi ninyo na, huwag hahawakan ng iba, ikaw lang at siya lang ang pwedeng humawak. So, ganun ka-importante na kayo po ang maghugas sa kanila. Ngayon, ang isang tanong, paano kung single father siya? Walang pwedeng gagawa. Pwede naman pong tulungan ng nanay niya, kapatid siyang babae, o kung sino mang babae na nandun para magturuan paano maghugas yung bata. Para si tatay, siya lang ang naghugas ng tubig. Para maturuan yung bata, siya na lang ang nakawak sa pribadong katawan nila. Kasi yun nga, pag nasanay po kasi sila na kahit sino hahawakan yung mga private parts nila, pagka nababastos po yung mga anak natin, hindi po magsusumbong sa atin, hindi natin tatanungin. Pangalawa, sa pananamit ng ating mga anak, sasanayin ninyo na magsuot ng mga maiigsing shorts, naka-perfect shorts, naka-sando na luwa yung pusod o kaya yung dibdib, na kahit na magdadalaga na siya at may mga tumutubo na sa kanya, hinahayaan ninyong ganun ang kasuotan. Anong mangyayari? Pag nabastos, magagalit kayo. Pero nung una pa lang, hindi niyo tinuro kung ano ang tamang suot. Halimbawa, sa bahay, kasi mainit, anak, pwede kang kahit walang bra, o kaya maigsi ang suot mo, pag tayo lang ang nasa bahay. Pero pag may bisita, ayusin mo yung suot mo. Kasi baka nag-inuman yung mga ama, o kaya may mga kapitbahay nag-inuman, nakikaanak mo, gaganon-ganon pa yung dede niya. O ay na demonyo yung isip, pumunta yung anak mo sa likod bahay, sinundan, ginaasa. Ganun nagsisimula yun eh, nag-inuman sa loob ng bahay, tapos pinakialaman yung anak. Kasi nakita, ganun kasuotan eh, ikaw tapos pag, alika-alika, puntaan mo kami, dalhan mo ng pulutan. Tapos gaganon yung anak mo, kita yung dibdib, babay, syempre yung mga kainuman mo, nagaganunan na yung mga yan, nalilimon na yung isip nga, yun ang sabi ko sa inyo. Kaya dapat alam, ang sinasabi ninyo, bata pa lang na pagkasuot mo, dito sa bahay, okay lang. Pero yung tayo-tayo lang. Pero pag may ibang tao, may mga ibang lalaki, suot ka na. Alam niyo yung suot ang gusto niya, o pag magdalaga, kahit na nakita mo, uy, pag ganun yung suot mo, nakikita na yung kuyukot mo. Masabi ka eh, wala nang nakailam eh. Di ba pagka kayo, pinagsuot ng hindi mo yung gusto, kahit yung dress from, kaya nakikita yung mga ganito, mga bagay, parang gaganon ka, nangangati ka na, ayaw ko nito, yung gaganon ka. Kasi hindi tayo nasanay na ganun ang kasuotan. Pero pagka nasanay na, wala na yan. Kahit nakikitaan, wala lang. Kaya lang, pagka nabastos, kaso na naman.
na, umiiyak yung kapatid. Ano dapat sasabihin sa ate? Sorry. Diba? O di kaya, sino ang may-ari ay sinong gumawa nito? Sinong nagbasag ng ano dito? Tapos nakaganon lang sila. Kasi ayaw umamin. Dapat din ipaliwanag yung pagkakasalanan mo, aminin. Kasi minsan, may iba, ay hindi talaga, kahit magkakutipitan pa talaga ng ano, ayaw sabihin. Mga kuya, pagka may kabit, aminin ba? Ay, di ba papahuli yan? So yun po ha, dapat po maturuan po sila ng mga ganong simpleng bagay. Kasi pagka hindi nila sila natuto, pagka dalaga na, mas lalong hindi po natin sila kaya maturuan po ng mga bagay po. Tsaka, yung mga anak po natin, huwag lahat ng gusto ibigay. Bakit po? Tulad nun, bata pa sila, mga laruan lang, 10 piso, 20 eh. Sige, ibigay mo na. Kaya lang, pag habang lumalaki, palaki ng palaki ang gusto. Hindi na sanay na tinatanggihan mo. Pabili ng iPhone, tinanggihan mo, anong ginawa ko? Nagpakamatay, bigti. Kasi, ay, diba? Hindi ko ano niya eh, kasi hindi siya sanay. Parang feeling niya, kapag gano'n ang ginagawa at hinindihan siya ng magulang, hindi siya mahal. Kasi nung bata siya, binibigay lahat. Diba? Walang sinabing hindi. Hindi kaya may laruan na, ang dami-dami, papabili pa. Pwede mo naman sabihin na, anak, huwag mo nang bibili ha. Kasi madami ka pang laruan. Huwag sasabihin na, ay, huwag na lang muna. Pag nasira na lang yung laruan mo, tsaka bibili, ay, masira daw. Ay, kunin, pagbabalibag talaga, sisirain para bumili ng bago. Dapat i-ano po ninyo ng, dapat, pag hindi kailangan, huwag bibili. Para pagka, ano na yan, alam mo na, ay, hindi ko na kailangan to, huwag na lang akong papabili ko. Bakit mga ganong bata eh? Kaya parang naano ako na, ay, turo ng mga nagulang, kaya kapag pinipilit ng anak. Pero may mga bata, pagdating mo sa mall, tingnan mo, ano ginagawa ko? Nagtatantrum sa kung ano-ano, kasi hindi ko siya tinatanggihan eh, ng magulang. O di kaya hindi pinapaliwanag kung bakit tinatanggihan. Eh, sasabihin mo nga, tinuturuan mo na ng magandang asal. Pero, huwag kang magsisinungaling. Maya-maya, may pumatok na Bombay. Asan mama mo? Ay, hinahanap ka. Sabihin mo, wala ko dito. O, nagsinungaling ka na, di ba? Dapat mula sa atin, kung ano tinuturo natin sa anak natin, yun ay dapat ginagawa natin. Bawal manigarilyo, pero ikaw, bili ka sigarilyo, sige. Bawal uminom, pero ano? Ayaw umiinom. Pero hindi. Ganito naman, pagka kayo bawal uminom. Kasi bata pa kayo. Pagka kaya na ninyong kumita ng sarili yung pera, at kayo ay kayang magbigay ng ambag, ay pwede yung uminom. Pero hanggat nandito ka sa poder ko, ako nagbibigay ng lalamunin mo, bumibili ng mga damit mo. Pagka sinabi ko huwag kang uminom, huwag kang uminom. Ganun yun. Tsaka yung mga nag-jowa ng maagang mga bata, tapos pinapayagan pa ninyo, mga minor de edad, pinapatira nyo sa bahay yung lalaking boyfriend. Huwag yung payagan yung ganun. Huwag yung pumayag na kayo inuutusan ng mga anak ninyo na ganun. Mga minor de edad pa sila. Kasi pagka ganun, gusto naman ni mama. Kaya palit ng boyfriend, nakalima ng boyfriend na pinira sa inyo. O nang sasabihin ng kapitbahay nyo. Diba? Yung tayong tumanggi sa mga anak natin. Hindi naman bawal yun, basta pinapaliwanag po natin kung bakit tayo kaya yun po yung ano natin sa mga bata, bata nga po ulit, turuan po natin sila ng magandang asal. Hindi po kayang ituro ng teacher yan. Mata, yung nakikita sa mata na yan, yung nai-scan parang fingerprint yan. Hindi naman natin pwedeng palitan mata natin. Paano gagawin pagka naka-member ka na doon? Ngayon pa lang, sirain mo na yung SIM mo, deactivate lahat ng account, tapos magpa-blatter sa barangay na nawala yung cellphone mo, pati yung number mo. Para mga after 2 to 3 or 5 years, bumaba yung sabina sa inyo kasi nakautang na kayo ng 1,000,000 o 500,000. Ang gagawin nyo, papakita ninyo yung blatter ninyo na nawala yung cellphone nyo. So halimbawa, mula ng January na nag-member ka hanggang October, eh may 10,000. Yun lang ang babayaran mo, hindi yung milyones na inutang sa pangalan mo. Yun lang po ang pinaka-ano natin na magagawa natin. Kasi may nagtanong, bakit kasi hindi hulihin? Sa ngayon po kasi wala pang nagre-reklamo. Kasi nga, nababayaran pa eh. Pero pagdating nga ng panahon na wala na silang ma-recruit, asan na? Magbayad na. Ang syndication
illegal estafa kasi malalaki, 500 to 1 million ang hinihiram, wala pong fiyansa yun. Kaya pag may dumating sa inyo na sampina, anong gagawin? Mag-counter po kayo. Magkano ang counter? 7,000 ngayon. Baka pagdating ng 2020, mga 10,000 na. Pero kailangan po ninyong gawin na mag-counter. Bakit? Kung hindi kayo nag-counter yung sampina dumating sa inyo, warrant of arrest na ang bababa sa inyo. Kaya pagka nag-member kayo, magpa-blatter na po kayo. Pero once lang ninyo pwedeng gawin yun. Bakit? Pag paulit-ulit kayo nagpa-blatter na nawawalan kayo ng cellphone, pati yung number ninyo, magdududa na sila, talagang kayo ang humihiram online na hindi ninyo binabayaran. No? Kaya yun, mag-ingat tayo sa mga sinasalihan natin. Maniniwala ba kung may magbibigay ng ayuda, kailangan pa ninyo pa-scan ng magamit? O di may, para hindi kayo mag-iay, pero sila pala ang may magamit. Pagka nag-loan ka kasi yung mata mo, di ba? Tumingin sa kabila, tumingin sa ganito, tumingin ka ng diretso. At least makakabawas kasi yung sinabi ko na nawala yung number ninyo. Kaya lang, malaki kasi question doon, mata mo kasi yung number. Parang fingerprint. Pero at least, masasabi mo naman na yung number mo na yun is wala nyo. Ganun ang gawin ko ninyo. Nakakawag kayong sumali na kayo magre-recruit kasi malaki daw ang sa recruiter. Hindi ko lang mga fiyansa ang nag-offer natin. Kasi malaki. So yung sabihin, wala na yan si Despair. Nabibis mo na yung mga yan. Diba sabihin nila, may mga pinapakita ng mga lisensya. May naka-ano na dyan, may naka-question na. May mga tanong sa mga kayo. Kasi yun lang po yung i-share ko sa inyo at sana yung i-share ko sa inyo sa mga wala ko dito. Paano na dito? Lalo na kung para sa mga anak ninyo. At saka pagka pinipicturean yung anak ninyo, sino nag-release ninyo? May nag-release ba na ang subject ay yung anak? Kahit nakikita sa pag ng anak nyo, binibituan sa rin. Bakit pala? Huwag yung gagawin nyo kasi binibili nyo ng mga video file sa atin. Magkano ang views? 1,000 views. Magkano lang ang kami na tagal sa pagkasinado. Pero sa ibang bansa, binibili nyo kayo. Tapos inaano sa porn site. Parang ini-exploit po kasi natin yung mga anak natin pagkaganda. Pinapinduan. Tapos nakikita yung photo at saka yung buong katawan ng mga bata. Tsaka tayo mga nanay, mga nanay tayo, mga lola tayo, ingatan natin yung katawan natin. Lalo na sa bahay, may mga butas-butas. At may mga kapitbahay tayo na hindi mo malaman kung sino ba ngayon. Kapalan ninyo kasi may nahuli kami, mga GC na member siya, may 50 pesos, may 100 pesos, depende sa picture. Kung makinis na dede at tayong-tayo pa, 500. Kahit nga lola na nagsi-CR na talagang lumalabas yung kuko, napicturan ka, 50 pesos, ang bayan. Kaya mag-ingat tayo bago sa pagkakita sa jeep. May mga nagkaganon. Pagka nakalata nyo, saan kami gagamitin yan? Pwede ko ninyong pagura yung picture sa inyo pa. Kasi sa ano natin, hindi pwede kong mag-picture. Tsaka yung mga nakukuha sa CCTV natin, baka pagka sa CCTV